Sobrang tindi po na naging laban ni Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Jan Nepomniachtchi dito po sa ginap na finals ng FIDE World Blitz Chess Championship 2024. Happy New Year! Happy New Year, everyone! Ay, nako po. Grabe! Sa sobrang tindi nito, maniwala kayo, mabibigla kayo sa ending. Ako, nabigla ako pagkagising ko sa nangyaring ending. Ano ba nangyari? Eto po, no? Ang FIDE World Chess Championship Finals, knockout po ito kasi ang ginawa nila. So, 4 na laro po yan, best of 4, kung sino maka 2.5, panalo. Ngayon, mabilis ko po kayong i-guide sa mga nangyari sa laban. Okay? So, game number 1 muna tayo. Ito po yung game number 1, puti po si Nepo, itim si Magnus. So, ang nangyari po, Sicilian Ayan, Sicilian po na Rosolimo. Ayan po yung nangyari sa laban na. So, lahat po yan ay linya. Ayan, natake po, nag-group siya doon. Queen C1, it's a popular line. Umiwas po yan sa mga C4 idea. And then, sin-C4 pa rin. Rook A3, ang bilis tumira pa rin. Tingnan nyo. So, this is their like home preparation most likely. So, dito po, Bishop G5, and then Bishop F6, kinapture, takes, lahat po yan, linya pa rin. At eto, ang tinira before Queen C3, binago lang ni Nepo, nag-Queen C5. So, yan na po yung pinaka-novelty ng laro. At ang naging ending po niyan, no? Tamang tira-tirahan lang, nagkapalitan ng pyesa. At dito medyo, nagkaroon ng imbalance. Kasi binigay ni Nepo yung queen niya kapalit dalawang tore. At ito po ay very equal. Okay, very equal daw. So, nag-King G7, dumipensa, inatake, dumipensa. Actually, ang best move daw po dyan is takes para pinakasimple. Kaso, ang ginawa ni Nepo, medyo natakot, umatras, lumamang ng konti si Magnus. Ayan. So, nakapasok ng Reyna. Ayan, no? O, diba? So, nag-1 pawn down. O, yung dalawang tore, walang magawa, tumalon doon, blunder pa pala yun. Kala mo may pressure na dito, no? Pero blunder kasi pagka ganun sa Queen F8 or Queen F1, wala, So, kinapture na lang, gumanon, kinapture, napilitan. Hindi po kasi madipensa ng ganire yan. Dahil may knight po doon, dito ka naman mamatihin. Kaya, napilitan na lang gumanon. So, eto, wala na to. Alam na ni Magnus to. Queenless na, tas may pass pawn pa. So, dinahan-dahan lang yan. And eventually, nanalo. Nag-design. O, bakit? Maubos yung pawn. Tingin ko, babagsak din po ito kabayo eventually later on. Or even the rook, may capture na gano'n. No? So, game 1, panalo si Magnus. So, 1 point. Ano nangyari? Game number 2. Eto po, puti naman si Magnus. So, nag-E4 si 5. Sicilian. Bakit? Sicilian alapin ang pinili ni Magnus. Bakit? Tabla na lang kailangan niya. Nakauna na po siya. So, mga tabla-tabla, 2.5 na siya nun, panalo siya sa match. So, ang sisilalapin kasi madaling itabla yan. So, ayan. Anyway, ang game position nila, this is very equal. Very equal po yan, pero tingnan yung mangyayari. Nangungulit yung Reyna, ayaw ipalit. Kasi pag in-endgame mo yan, may backward dito, parang malulugi ka o mahirapan ka. Alam ni Magnus yan, kaya hindi niya in-endgame, tapos umatake lang sa queen side. Ayun, gusto matin, kaya kinapture, pawn takes, umatas yung kabayo. Ayun, sumusugod, dumidiretso. At unti-unti po dito, lumalamang na si Magnus. Kasi may pair of bishop po siya. Tapos okay din yung kanyang mga pawn. Diba? So, bishop F4, bishop doon, gumanon. Pumasok ko rin na pinin. Umatras lang yung bishop, inatake. Guman ito with the threat of this. Pero umiwas yung tore pressure ng A7 na tinirahan ng bishop. Pagkatira ng bishop, malinaw yan. Pero kahit tama ang itira niya, which is queen takes B1, lamang pa rin sa endgame na yun si Magnus. No? So, ang ginawa ito kaya ayaw yung endgame. Kaso pagka queen B2, eto nang, nisay ka na dito. Kasi paano mo ito didepensahan? Rook D7. Eto matindi. Pagkatira ng F3, yari yung bishop. Hindi makaatras. Bakit? Kulong ang Reyna mo with a bishop D3. Tagpas ang bishop at ang ending, ayan, 1 piece down yan Ubos. Ang score, 2-0. Well, coach, anong kakaiba dyan? Magnus yan. Ganyan si Magnus. Malakas. That's true. Pero ano nangyari? Game number 3.
Ito po yung game number 3, puti naman si Nepo, English po ang tinira. So parang naging reverse po yan na Sicilian, as you can see. At very equal, yan, equalize po agad, no. So D5, ayan, no, C6. So very equal po ang nangyaring laban. Ayan. So equal, pero sa pagkakataong ito, mas malakas po yung tingin ng kabayo dahil nasa gitna, lakas, oh. Tapos may threat doon, may mga ganon. So nag-rook B1, nag-F5, very important move pag takes libre to. Hindi makagalaw yung kabayo, nakapin. Kaya nag-queen po yan sa may F1. Ayan, umiwas. Kinain, libre yung pawn. And then, nag-knight C7. Ayan. So, ang knight C7, lamang daw na konti si Nepo. Kasi may pressure sa queen sa Katore. Ba't hindi nakita ni Magnus yan? Hindi, may queen kasi dun sa A2. May counterplay. If you capture this, may takes dito. Kaso, may tiradang bishop takes lang. O, diba? Kinain lang ni Magnus yung pawn. So, nadepensa na po ito. May capture doon. Yan, pwede na bang kumilos yung Tore? Yes. Pwedeng kumilos. Pwede mag-rook E7. Yan ang tamang tira na kung saan si Magnus, for some reason, hindi tinira. Hindi niya yan tinira. Hindi niya yan tinira eh. Ang tinira niya po, queen takes. Binigay yung Tore thinking na ang daming pawn. Kasi pagka takes, queen takes, ayun, ang daming pawn. Siguro na-underestimate niya. Siguro, sabi niya, lamang ako ng pawn yan. Baka gumanito pa later on. Mali kasi nag-H3 nga lang passing niya. Nag-B5 o bumagsak yung pawn. And eventually, quality up, ayan, no? Wala na yan. So, sa time na lang nagkakagulo, but this is quality up. Binibilisan ko na lang po, ayan. Resign na lang si Magnus, eh. Kasi pagka king move mo dito, takbuhan ka lang dito, eh. Tining kang mati doon. Talagang ubos. Ang score, 2-1. O, tabla lang ang kailangan ni Magnus game number 4. Lamang pa rin siya eh. Ano nangyari game number 4? Ito po yung i-analyze ko kasi sobrang tindi po ng laban na ito. Puti po si Magnus, ang tinira niya po E4, nag-E6, nag-D4, D5, Knight C3, French opening na winawer, hindi, nag-Knight F6 eh. So, Steinitz variation ito. Ayun, So, tumira lang po ng Knight E2, parang nangyari sa World Championship ni Ding Liren at ni Gokesh. Ayan, pero ito, A3 lang. Kunat din ni Magnus, no? Pero linya yan eh. Ang idea po kasi ng A3, he wants to go B4 to remove the pressure sa D4 para mapersa ka na kumain. So, nag-A5 to prevent the B4. Knight F3, nag-A4, nag-H4. Putek, linya pala ito ng Steinitz variation. Talagang agresibo. May mga idea na pwede umangat na lang yan dito, no? Anyway, nag-knight B6, knight F4, nag-knight A5. Medyo mali daw po yan. Ang linyang ginawa before is capture. O, ito po, knight A5, it's a novelty. Pagkatira niyan, lamang ang puti, tinirahan lang po ng rook B1 ni Magnus, no? Pagka rook B1, nag-bishop D7, bishop D3, develop, nag-H6, tapos kinasulingan pa rin ni Magnus. Natapangan ako kay Magnus dito eh. Tinulak niya na to, kinasalingan niya pa rin. Talagang alam niya kasi hindi magwala, no? Pwede kasi magwala eh. Kaso, yung king saan pupunta later, no? Kaya ang ginawa niya, nag-queen C7. Tumira ng rook E1, normal development yung ginagawa ni Magnus. Pumasok na yung kabayo sa C4. Nag-knight naman po sa may H5. Mali daw. Ang tamang tira daw, for some reason, bishop dito, ganon. Para pagka-bishop, mapwesa daw ilak na yan ng ganon. Kaso, ayaw gawin niya ni Magnus. Knight H5 with the idea of preventing the bishop from moving. Hindi ka makadevelop. So, nag-bishop sa B5, kinapture yung pawn, kinapture, and then nag-knight D5. Okay? Bumalik. Actually, ang idea po nun, gusto sanang ipalit yung bishop dito eh. Kasi bad bishop to. Pero ngayon, umatras eh. Inatake, pumunta lang dito, kinaslingan sa queen side. Putik, nabilib ako kay Nepo dito, tangma pa eh. Ang tapang, pagkakasling, queen F4 si Magnus na hindi daw ganun kaganda. Ibalik natin, no? Ang tamang tira daw, lakasan mo loob mo. Bakit lalakasan yung loob? Kainin mo to. Coach, ba't kailangan ng lakasan loob dyan? Kasi may pin na ganun eh. Pero wala, pagkakainin mo lang daw yan, kahit nakapin ka yan, wala nang dagdag atake yan.
Ang layo ng mga kabayo na magbibigay pressure. Wala, hindi magagawa dagdagan ng pressure. Kaya lakasan mo loob mo, ganyan lang lamang. Pero ang hirap gawin nun. Kaya umiwas muna yan, tumakbo yung Reyna, tapos nag-B3 si Magnus, takes, at ayan, nabuksan yung queen side, lamang pa rin si Magnus. O, may threat pa po dito sa kabayo, kaya ang ginawa niyan, binigay lang. Binigay. Pero hindi kinain ni Magnus. Ano ba mangyayari kung kakainin ni Magnus yan? Ayan. Yan daw po, di ba, 1 pawn up? Okay pa rin daw ang black dyan kasi pero bishop kahit 1 pawn up ka, wala naman yung pawn mo. Pwede gumanon lang, makakalabas ng bishop. Pwede may ganun. Kaya hindi daw maganda. Kaya ang ginawa nga po ni Magnus, balik natin, nag-bishop sa E3. Pagka-bishop sa E3, Genie, 5 na, agresibo na to. Nag-queen sa D4, kinapture lang po yung H-pawn, tumalon yung kabayo. Ang ganda ng mga piyesa ni Magnus, no? Tapos may pasok pa dito, di ba? Pero alam nyo po bang equal lang ito? So, ang ginawa nga dyan, nag-bishop lang po Tapos nag-rook B1 na yan. No? Ang ganda ng posisyon ng piyesa ni Magnus. Pero pag bishop takes F6, pawn takes F6, queen C7, kahit daw nakaposisyon ng gusto si Magnus, equal lang yan. No? Equal lang yan. At ang itinira nga po ni Magnus, nag-queen sa A7 na mali. Ang best move daw para maintain ang equality, bishop dito. Yan daw po ang tira na magtataka ka kasi may E5. Pero okay lang daw yan kasi may queen A7. Libre man yung bishop, magkakaroon ko ng bishop F5 at pag hinarang yan, pwede na po queen A8 o di iharang na naman. Capture lang. Tapos pagka-takes mo na ganon, kain. Ganon. Panalo. So, hindi ginawa yun ni Magnus. Ang ginawa niya queen A7. Pagka queen A7, rook G8 ang ginawa, open file. Saka nag-bishop F4 si Magnus na namula na. Putik. Alam nyo, yung bishop F4 na yan, sobrang ganda niya natira. Eto kasi nangyari. Libre yan Ano bang purpose yan? Pag kinapture. Eto, rook takes. At pagka rook takes, winning na sana si Magnus. Winning na sana Kasi, alam nyo yung threat niyan matindi. Ayan check. Pag kinain mo, checkmate. Walang depensa. Except sa nag-iisang tirang hindi madaling makita. Pero, nakita ni Nepo. Putek. Eto nangyari Pagka rook takes B7, kala ko talaga winning na si Magnus kasi walang depensa po yung mate. Mali pala yun. Kasi ito, rook takes G7 pala, sir. Rook takes G2 pala yan. At pagka rook takes G2, no choice ka pag tumakbo yung king mo, mati ka dito, kinain. At pagkakain, okay, akala ko ito lang idea, pero wala. Pag yan lang ang ginawa mo, walang mate. Example, gumanito ka, di ka mamate, king F1, winning na. Winning na, sir. Wala nang kasunod yan mamatiin ka ng ganun wala nang kasunod. Sabi ko, winning na yun Panalo na yun Blunder sacrifice, pansamantagal lang. Papatagalin lang kasi laban. Pero hindi madidepensahan. Pero ito, matindi Grabe si Nepo, nakita niya pa lahat. Ito kasi yung winning move. Only winning move for black na nakita ni Nepo. Brilliant move. Knight E3 check. Putik na yan. Naparesign si Magnus. Naparesign. Ibalik ko lang akala ko nung una kasi, ito po yung tira na hindi gagana. At meron pang isa yung tulak. Ayan, na hindi gagana. Kasi king F1 lang Ngayon, pagka king F1, wala nang kasunod yan dahil ito na yung pinakakasunod. Pero after king E2, ano pang gagawin mo? Bishop check dito, pero king E1, you run out of check. Yan yung naiisip ko. So, sabi ko, wala pa rin. Yung pag D5, walang magagawa. Pero it turns out, may knight E3 move pala before ka mag D5. Anong purpose niyan? Ngayon, pag kinapture po kasi yan ng pawn, ayan, tuloy na natin bakit nag-resign si Magnus. Magkakaroon po ng D4. Saan pupunta yung king? Pag dito ka, mati ka. Pag umilalim ka dito, may check.
putik, mati ka na halos next move. Alang na lang. Diba? So, yun pala ang mangyayari dyan. Ngayon, coach, pwede naman kainin ng Reyna yan. Pagka-default, bagsak Reyna mo. Bagsak Reyna mo. Walang mati guys Pag tsumi ka dun, kainin na nga lang yan Isang katerba na lamang dahil bukod sa isang puntori, may mga pon pa. Yun pala mangyayari dun. Putik, ayan Knight E3, na-miss talaga ni Magnus yung mga ganyan. Kala mo, winning na Pero yung resources, nakita lahat ni Nepo. And ang ending, 2-all. Putik, nakadalawang una na si Magnus, na dalawang sunod pa ni Nepo, nag-2-all pa. Anong mangyayari? Ito ang ruling po sa tiebreak. Mapupunta sila tiebreak Ang tiebreak po, unlimited games of 3 minutes plus 2 seconds increment hanggat walang natatalo o nananalo. Pag puro tabla, laro lang kayo ng laro. Okay? So, anong nangyari ngayon? Ito nangyari ngayon. Ito nangyari ngayon. First game, natabla. Natabla first game. Second game, natabla na naman. Putik. Puro tabla. Third game, natabla na naman. So, pupunta tayo ngayon sa fourth game. Walang fourth game. Gulat kayo, no? Wala lang fourth game. Alam nyo kung ano nangyari? They decided. Sabi nga lang, teka lang pagod na ako, pagod na tayo, Brad. Dalawa na lang tayong champion. Ganon ang nangyari. Hindi malinaw sa akin kung sino yung nag-offer na let's just be co-champion. Pero ganon nangyari. Pag napanood yung video, parang napakagandang tingnan. Na parang magtropa lang sila. Okay, Brad. Ano na tayo? Pagod na tayo. Halika na. Hati na lang tayo. Parang ganun nangyari. Nakakagulat yun kasi dalawa ang naging champion. Dahil, ewan ko, ano talaga main reason. Pero hindi ko alam kung sino nag-suggest. Si Magnus ata nag-suggest ano masasabi niyo doon? Okay, ako may dalawang bagay akong tinitingnan May dalawang bagay ako natitingnan. Okay, yung unang-una, of course, syempre, pagod na sila. Gusto na din magpahinga. And it's a good thing para sa akin, for Nepo. Kasi magkaedad yung dalawa na yan. Simula bata, magkalaban yan. And laging second place lang si Nepo as a world champion. Diba? World championship match. Laging si Magnus kasi champion So parang, uy, Nepo, naawa na ako sa'yo. Bigyan na kita ng champion. Pagod na tayo So, yan yung una ko nakikita Pangalawa, well, nakaramdam din sila pareho talaga ng pressure. Especially Magnus sa tingin ko Kasi nakikita ko yung game, talaga may pressure din kay Magnus. Kasi ang daming controversy nangyayari. Parang medyo nakakahiya pag hindi mo muna pag-champion after all those controversy, di ba? Yung sa mga fans at iba pang bagay. So, anyway, anong nangyari doon? Anong tingin nyo? Anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo? Maganda ba yung nangyari na yon? Ako, to be honest, though parang napaka-wholesome ng pangyayari, sarili ko lang pong opinion to. Wag po kayo maniwala kung di kayo naniniwala. Ako, to be honest, I want a world champion. Hindi ko champion. Yung pagiging pagod or yung paghaba, it's part of the rules. Yun yung sinet nila na rules ng tiebreak. So, sana ginawa nila para ang nangyari kasi parang bitin. I mean, ako lang naman po ito. Kung kayo po, anong sa palagay nyo, comment nyo na lang. Anyway, maraming pong salamat sa panonood. Abangan nyo po yung other games like Westeso and Neiman Magnus. Bibigyan natin analysis yan. Bagong taon lang. Medyo lalabas na kami ng konti. Maraming pong salamat. Happy New Year, everyone. Kita-kits po tayo. Hopefully this year maging prosperous para sa ating lahat. Ganun din po na sa aking YouTube channel. Sana mas lumaki pa siya, mas manood kayo. More likes, shares, and views. Thank you po. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Maraming salamat. God bless po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.